So Alibaba, no, ito yung platform na kung saan tayo bibili ng mga goods natin from China. And then gagamitin natin si Subcart as your freight forwarding company para dalhin yung goods mo from China papunta sa Philippines. Okay? So yun, number one, kailangan mo mag-register ng Alibaba na account. And then mag-input lang kayo ng mga details nyo doon, mga profile details nyo. And then pwede na kayo start mag-search dito ng mga products nyo. Okay? So kung ano nakikita nyo sa Shopee, yun din makikita mo din sa Alibaba. And then ang makikita mo dito, ang mga price dito, sobrang mura compare sa Shopee. Pwede nyo rin compare ngayon kung makikita nyo dito yung price ng Shopee at dito sa Alibaba. Okay? So sino gusto mag-volunteer mag-type dito kung ano gusto niyo i-search na product? Pwede niyo i-type sa chat box kung ano gusto niyo i-try natin i-search na product. So para malaman natin kung ayan, bike. May nag-comment na po si Sir Ison, bike. Okay, ito. So, once nag-search ka, maraming lalabas dito at siyempre ang unang tanong natin, saan ako bibili? Sino pipiliin ko dito, no? So, number one suggestion ko is magpili tayo dito sa supplier type na trade assurance and verified supplier. Okay? So bakit pipili tayo ng verified supplier at trade assurance? So kasi ayaw natin magkaroon tayo ng problems once nag-purchase kayo sa supplier. So rin natin makita na sino ba yung mga verified supplier. So sila yung parang tinatawag natin sa Shopee, no? Na mga Shopee Mall, mga Lazada Mall. So yung pwede natin pagkatiwalaan. Okay? So ngayon na-filter na natin kung ano yung trade assurance, sino yung mga supplier na may trade assurance at sino yung mga verified supplier. Okay? Ngayon makikita mo dito mga dollars, pwede niyong i-change yung currency dito para mas wait ito. Pag change yung currency dito, mas mako-compete nyo agad yung magkano ba ang puhunan kung bumili ako sa China, di ba? And then ayan. So makikita nyo na ang price ng mga mountain bike sa China. So ngayon, browse ka lang, makikita mo kung sino mga mura. Example, itong nag-top search tayo, ito yung lumabas. So open natin yung link. And then pwede kayo mag-check, okay? May makikita ka mga company profile dito. And then may makikita ka yan. May lalabas dito kung ilan yung employees nila sa company and then yung saan yung province nila sa China. Makikita mo lahat ng mga details dito. And then makikita mo kung saan ilan na yung mga nag-transact sa kanila. So lahat yan makikita natin. Okay? And then ang mangyayari dito, pwede niyo i-contact ang supplier niyo. Ito yung sinasabi kong verified supplier. So ibig sabihin na ito pwede natin sila pagkatiwalaan. Okay? Ito naman is contact supplier. Pwede kayong mag-contact sa supplier and then pwede rin kayo makipag-negotiate sa kanila kung marami ang ipapurchase nyo. And then dito naman makikita nyo naman dito is yun, ilang pieces ang minimum order nila, tapos estimated time, ito naman yung pinapakita nila kung gaano katagal nila i-produce yung product or i-manufacture yung product or gaano katagal nila i-prepare yung mga product, no? So lahat yan, detailed naman, nakalagay naman dito. And then iko-contact ang supplier, pwede tayo makipag-chat, pwede nyo i-send yung inquiries nyo. Yan, pwede nyo i-chat ang supplier. Okay? So ngayon, bakit natin i-chat ang supplier? Kasi gusto nating maging detailed yung mga conversation natin, lahat ng mga conversation natin, gusto nating documented dito. Lahat ng mga gusto niyo itanong, pwede niyo itanong kay supplier, okay? And then example, kung bago ka pa lang, mag-start ka pa lang, pwede ka magtanong kay supplier na pwede ba tayo mag-order ng sample, pwede ba tayo mag-order ng mga, let's say, mga 5 peraso, kay isang peraso papayag din ng mga supplier. Pero makikita dito, pag 1 to 99 pieces kasi, ito yung price. So pag ang binili mo naman more than 100 pieces, ito naman yung price, okay? So may makikita ka naman sa ibang supplier na hindi sila nag-allowed ng sample.
So, meron din naman supplier tulad nito, nag-allowed sila na pwede ka mag-purchase ng sample. Okay? Ngayon, everything dito, pwede ka mag-customize, pwede natin ipa-customize sa supplier kung based sa anong gusto mong design. Pwede naman din sila mag-customize based sa brand mo, pwede nila i-print yung mga brand mo, everything, lahat ng mga gusto mo, pwede nila i-customize. Okay? Okay, ngayon naman, ang tanong natin dito, may gusto kang produkto, pero paano naman natin i-ship out papunta dito sa Pilipinas? Ito papasok si Subcart para tulungan kayo, dali ng goods nyo dito sa Pilipinas. Okay? So, ang gagawin natin, i-chat natin ang supplier natin, tapos sasabihin natin sa kanya na meron tayong freight forwarding agent dito sa China. Ang gagawin lang naman ni supplier is papadala nila yung goods mo papunta sa warehouse namin. Okay? Once dumating sa warehouse namin, kami na bahala dalhin ang goods mo papunta sa Pilipinas. So wala kayong babayaran na tax, everything, etc. Kami na bahala mag-process nun. Okay? Ngayon naman, bago kayo magpadala sa China, bago kayo magpadala sa Pilipinas, kailangan nyo muna i-chat si Subcart. Maghihingi kayo ng mga details, anong address ng warehouse namin, and then tatanungin nyo kami kung saan yung mga warehouse namin. And then ang mga key account namin, i-attend kayo, tutulungan kayo sa mga sagot nyo. Tutulungan kayo sa mga tanong nyo. Okay? So, ayan. Example natin, another product, no? Ito, UFO Solar Street Light. Okay? Ayan. Ito naman yung mga solar light na pinapa-search ni Sir Sir Jobert. Ayan. Yung makikita ka dito. Ayan, marami tayong choices na solar light. So, example, pili tayo ng isa dito. And example ito, mura lang to. Okay. So minsan may makikita ka dito, bakit ang mura? So baka ito yung mga, ayan, may description naman dito, no? So minsan makikita mo dito mura lang, baka ito lang yung LED na ilaw na binibenta lang. Baka hindi siya buo. So search pa tayo dito. Marami tayong makikita. Again, ito, 958 pesos. And then pwede nyo i-chat si supplier, tatanungin nyo yung mga details ng product. Ayun. Ito may nag-question si Ma'am Elsa Laura. So meaning po, pag okay na si supplier, bali sila na mag-forward sa warehouse. So, yes po, bali sila yung mag-forward sa warehouse namin. Tatanungin natin si supplier kung saan yung province sila, and then pwede kami magbigay ng pwede ka magbigay ng address namin na kung saan mas near sa supplier niyo. So meron kami 3 warehouse sa China. Number is EU, number 2 is Guangzhou, number 3 is Shenzhen. So 3 warehouse. So itong 3 warehouse na to, kadalasan malapit yan sa mga supplier nyo. Meron kaming 3 point. Ang EU, ito yung nasa medyo north part ng China. Ito naman yung Shenzhen isa sa middle part ng China yan. And then yung Guangzhou isa sa southern part. So accessible naman sa lahat ng mga supplier yan. Okay? Yun. Ito naman yung mga, meron pa kayong other products na gustong ipa-search, pwede nyo i-type dito sa chat box. Okay? Okay. Ngayon, let's say mag-search tayo ng isang product. Yan. So, bibili tayo ng produkto, no? Ngayon, meron pang isa. Paano naman tayo magbabayad sa supplier? So, makipag-communicate tayo kay supplier na magbabayad kami. And then, merong choice dito kung saan kang magbabayad. Meron pong dito is through credit card, through debit card, through through wire telegraphic transfer. Telegraphic transfer is pupunta po kayo dito sa mga banks nyo kung saan po kayo nag-open na account, and then mag-deposit po kayo over the counter. Accessible naman din kung gagamitin nyo yung debit card and credit card mo, pero mas matagal lang siya mag-reflect sa supplier nyo.
mas mabilis mag-reflect ang payment nyo sa supplier kung nagbabayad po kayo through bangko. Okay? May pinag-search. Smart Dog Knob. Okay. Ayan, ito ata yung... Ayan. Marami tayong choice dito. Doorknob. Sorry. Ayan. Iba-iba ang price natin. And then may makikita yung mga mura. Yan, may mga 1,000 pesos, 2,000 plus pesos. And then pwede nyo rin i-filter kung magkano ang gusto nyong price, minimum and maximum. Pwede nyo i-try, no, i-filter. Let's say try natin filterize natin na 1,000 pesos ang minimum. Ayan. So walang 1,000 pesos possible kasi baka walang ganung kamura. Ayan. Tingin lang kayo dito kung anong mga ano bang design ang gusto nyo. Ayan. And let's say ito naman, 1,000 pesos lang siya. So makikita niyo yung mga details, no? Lahat makikita niyo dito. And check natin ang company profile nila. Ayun. And then product details. May makikita natin dito kung ilan yung minimum order quantity nila. So pwede ka mag-order ng yun, isang peraso, papayag naman sila. Ay pag isang peraso hindi sila pumapayag. Ito tulad nito, 1,256 pesos. Pero starting nila is 10 pieces to 199 pieces. So makikita mo pag mas marami kayong binili, mas mura. Pero pwede pa naman kayo makipag-negotiate sa supplier nyo pag marami na ang volume. Okay? Yan. Sample pa tayo, isa pa. Ayan. So makikita natin dito, let's say ito, nahanap natin, no? Wala, hindi sila, kung may trade assurance kasi yung supplier, ito may tanong si sir, paano natin malalaman kung legit? Kailangan natin i-check kung verified supplier ba siya or may trade assurance. So doon ka mas safe 'yon kung meron silang ganung batch na nakalagay doon. Yan, pipili tayo dito trade assurance, and then pipili ka rin dito na verified supplier. Yan. So ito yung mga verified supplier. So mas safe kung doon ka mag-transact. Ito yung mga legit talaga na supplier. And then, wag tayong aasa lagi na, uy, mura to, no? So, pag mura, hindi natin alam kung legit ba or hindi, no? So, kaya better talaga verified supplier and then may trade assurance. Okay. And then, ang tanong ni Ma'am Shara Marie, ano ang mga bank account po ang ina-accept nila? Any bank account naman ina-accept nila basta meron kayong inopen banko sa mga any brand, AUB, BDO, BPI, East West, lahat yan na bank na yan nagtatanggap naman sila ng telegraphic transfer. Okay? And then ang mga cards naman, basta lahat ng mga may Mastercard, Visa card, ito yung mga debit card, and then mga credit card, nag-accept naman sila. So mas better nag-transact din kayo sa loob ng Alibaba. Huwag kayo mag-transact sa labas ng Alibaba. Anong meaning nitong sa labas ng Alibaba? Minsan kasi may mga supplier na sasabihin nila, dito tayo sa WhatsApp mag-transact, dito tayo sa WeChat. Iwasan natin for the first transaction, iwasan natin makipag-transact sa labas. Pero kung nakarami na kayong transaction with supplier, pwede na kayong mag-transact sa WeChat or WhatsApp. Depende sa inyo. Okay? So better, pero ang suggest namin, first transaction lagi sa Alibaba. From Korea po, Mastercard, pero sa Pilipinas di-deliver, pwede po. Pwede naman international naman Alibaba. So any card from iba-ibang bansa tumatanggap naman sila. And then di-deliver nila sa Pilipinas. Ngayon, kung i-deliver naman sa Pilipinas,
idadaan nyo lang sa warehouse namin. Tanong ni Marv C. Sir, pwede po bang ipadala sa warehouse nyo ang mga sample item tapos si freight going to Philippines? If so, how much po? Okay, pwede kami mag-accept kahit sample. As low as 100 pesos, meron kaming ganyung rate, no? Sobrang mura. I-chat nyo lang ang Facebook page namin, isasagot nila sa inyo kung how much yung sample na ipapadala nyo. Kasi nag-base po yung sample nyo sa size, kung anong size ng product, and then doon namin ma-estimate kung magkano yung babayaran nyo. May babayaran po ba pag i-forward na si supplier yung item po sa warehouse nyo dito sa China? Depende sa supplier kung paano kayo nag-usap, no? Merong supplier na free naman yung shipping niya kung malapit naman ng warehouse niya sa warehouse namin sa China. And then may ibang supplier naman, kumukuha din sila ng fee kung mag-deliver sila papunta sa warehouse namin. Pero kadalasan maliit naman ang charges, so no worries naman dun. Paano po malalaman kung legit? Yun. Malalaman natin kung legit kung ano siya, meron siyang trade assurance, meron siyang verified supplier. Maganda rin kung meron siyang gold badge yun. Tanong naman dito Sir, baking supply. Sige, search tayo na baking supply para kay Ma'am Marby. Okay, ito ang baking supply. And then click natin trade assurance. Tapos click din natin ang verified supplier. Yan, makikita natin dito, lahat yan for baking. Lahat na nakikita mo sa Shopee, lahat yan meron sa Alibaba. Okay? So, ito, recap ulit tayo. So, paano tayo mag-search sa Alibaba? Search tayo ng product and then communicate tayo with supplier, tapos bayad, and then forward na sa Philippines. So, bago i-forward sa Philippines, ipadala nyo muna sa warehouse namin sa China. Okay? So, bago rin kayo magpadala sa China warehouse namin, chat nyo muna si Subcart. Bibigyan namin kayo ng unique box marking, and then, yun ay i-forward nyo sa supplier nyo. So, pati address din namin, pwede nyo i-forward sa supplier nyo. Okay? Ito naman pinapahanap ni Ma'am Marvin na baking supply. Lahat yan makikita mo mas mura sila kay Shopee. Kaya mas recommend talaga namin na mag-search kayo sa Alibaba. And then sobrang mura ng shipping fee. Ang tanong ni Ma'am Maria, ano pong shipping fee po ba ay direct sa supplier or dadaan sa Subcart? Ano pong meaning ni Ma'am Maria? Baka pwede po i-detail pa natin yung question. Si Ma'am Omeng Mina. Paano po malalaman ang exchange rate USD to PHP in Alibaba? For my last purchase kasi 52 pesos something, no, ang exchange rate. Pero after payment kay Alibaba, ang exchange rate is 53. Okay, minsan kasi tumataas ang exchange rate dahil sa transaction fee, kaya tumataas siya. No? So, hindi natin kasing control yun kung tumaas siya or bumaba kasi mag-base talaga tayo kay Alibaba. Or siguro, in the future, let's say matagal na kayo nag-transact ni customer, doon lang kayo mag-direct sa bank magta-transfer. Okay? And then, pwede kayo mag-transfer na sa outside Alibaba if matagal na kayo nag-transact with supplier. Sir, pwede po ba ang electric scooter? Meron bang kayong list ng prohibited items such as imitation items? Yes po, meron po kami listahan. I-chat nyo lang si Subcart Philippines and then bibigyan kayo ng listahan kung ano yung mga bawat at ano yung mga pwede. So, ang mga bawal, ito yung mga chemicals, ito yung mga fake, no? Ito yung mga let's say yung mga fake brands ng mga Nike, Adidas, bawal po sa amin yan. Ang ukay-ukay, bawal din sa amin to. Okay? Paano kumontak sa Subcart? FB po ba? Yes po. Bali sa FB po. Isa-send po ni Subcart ang details dito sa chat box mamaya. Okay? And then pwede rin kayo mag-chat sa Subcart Philippines. Doon po namin ibibigay lahat ng mga details kung paano kayo mag-import. Pag nagbayad po ba kay supplier, may binibigay po silang link or doon na po mismo sa start order na sa product?
Okay. Pag magbabayad kayo supplier na doon na sa pinaka-final step, no, pwede kayo mag-check out doon and then chat nyo si supplier kung saan kami kung magkano ang total, isa-send naman nila ang details and then doon na kayo sa final link, final step para mag-check out. Okay? Sir, exclusive lang po ba kami sa Alibaba? Pwede ba bumili? Or pwede kami sa AliExpress? Ang difference kasi ng AliExpress and Alibaba is, ang AliExpress is for para siyang retail market ng Alibaba. Ang Alibaba is for mga wholesale or ito tinatawag na supply. So, mas better mag-purchase kayo sa Alibaba kasi talagang mura siya and then wholesale price ang binibigay. Pero kung mag-direct kayo sa AliExpress, mataas na ang rate no? Bakit? Kasi retail ang ano doon retail ang bentahan doon, retail price. And then ang maganda rin ang tanong dito no, difference ng Alibaba at AliExpress is maganda mag-search ng mga bagong products sa AliExpress and then doon kayo mag-search sa Alibaba kung may nakita kayong maganda. Okay? From warehouse nyo sa Metro Manila, sir, to Mindanao, may service team po ba kayo? Yes, meron din kami mga third-party logistic na ka-partner na nag-deliver papunta sa Mindanao. Marami po kaming client nasa Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga, General Santos City. Umabot po kami doon. And then, yun, nag-send naman si Subcard Philippines no, ng ating Facebook page namin. And then, pwede rin kayo mag-join ng community namin sa Facebook. Doon sa community naman, pwede kayo magtanong ng mga question. And then, marami naman po magasagot ng mga tanong nyo doon. May nakatransact po ba dito baking supply pero magkaiba price sa post nila nung nagpa-compute kami? May nakatransact ka sa baking supply pero magkaibang price pag nag-post sila. Okay. Kadalasan kasi dito, ma'am, pwede po kayong magtanong kay supplier, bakit ang price nyo sa posting and then sa pag mag-buy ka magkaiba? Baka possible kasi si supplier ay hindi sila verified or wala silang trade assurance. No? Minsan kasi meron din tayo tinatawag na budol sa loob ng Alibaba. Kaya kailangan natin talaga mag-search ng mabuti kung sino yung mga maayos na supplier. So marami naman tayong option. Pwede natin silang i-chat isa-isa. No need naman tayo mag-stick doon sa mura, pero delikado naman sa huli. No? Sa Alibaba lang po ba pwede umorder ng item? Yes, as of ngayon, no, mas okay bumili sa Alibaba kasi sobrang nakatulong, sobrang dali mag-purchase doon compare sa ibang platform. Meron tayong maraming platform sa China, Taobao, AliExpress, Jingdong, tapos meron din tayo tinatawag ng 1688. Ang 1688 is para siyang Alibaba ng China. So pwede rin kayo tumingin doon, marami kayong makikita ng mga presyo mura doon and then i-search lang sa Alibaba. So Alibaba lang kasi nag-accept ng international purchase. Pero kung nagbili kayo sa platform sa China, let's say 1688, Taobao, hindi po pwede bumili ang mga foreigner doon. Pwede ka lang bumili doon pag meron kang bank account sa China or meron kang Alipay, yun. Doon lang papasok ang 1688 and Taobao. Kayo po ba nag-arrange ng shipping pagdating ng items sa Philippines warehouse if going to Mindanao or kami natatawag para mag-book sa mga courier? Pwede kami na yung mag-arrange para sa inyo para wala ng hassle sa inyo, ma'am. Sir Francis. Tanong ni Ma'am Leia, yung food product and yung food products and detergents po, pwede po ba yun sa Alibaba? And in-accept nyo din po ba? Food products, depende kung anong klaseng pagkain. Hindi po lahat ng mga food products allowed. And then detergents, pwede naman po siya. So allowed siya. Sir, ano yung mga gagamitin para i-measure yung CBM? Kasi if ever lang po, magpadala ako ng sample package. Pwede nyo i-chat si Subcard Philippines kung para sa measurement. No? Pwede nyo ihingi nyo sa supplier nyo yung box package nyo, yung size niya, ano yung timbang niya, at isend nyo sa Subcard. Tanong nyo sa Subcard kung anong sukat to, and then pwede na kami mag-estimate sa iyo kung magkano babayaran nyo. So, Sir Easton, 24 hours po ba si supplier, China at ang Subcard? Hindi po lahat ng supplier sa Alibaba ay 24 hours at minsan po nag-reply sa inyo pag midnight ay mga robot na.
Ito yung sa Alibaba. Ang Subcart naman, ang 24, hindi rin kami 24 hours, hanggang 12 midnight po kami nagre-reply. And then 7 days yung working days namin. So, everyday may pasok kami. Tanong ni Ma'am Marvino, kaya nga sir, nag-live selling sila, saka po may trade assurance and verified din naman. Kaya nagulat ako kasi ang mura ng post. Tapos, nung nagpa-compute ako, laki ng pinagbago, halos same na price sa Shopee. Yun po, minsan talaga may mga supplier na tinatawag matigas ang ulo, loko-loko din. So, kaya mas better na mag-check pa kayo another supplier. Okay, Sir Jobert, regarding po sa third-party service nyo, sir, wala na po bang personal appearance dun sa warehouse nyo? Sa Manila to Zamboanga? Tutor na po ba? Yes po, wala na kailangan personal appearance. Bali, chat nyo lang po si Subcart, and then meron naman po tayong key account na mag-handle sa inyo. So bago lang po i-release ang product, kailangan nyo lang munang bayaran, and then kami na bahala mag-arrange for Manila papuntang Zamboanga. Or pwede rin kayo mag-book ng courier, so depende po sa inyo. Pero mas better, ibigay nyo na sa amin yung hassle na yon. Kami na po bahala, everything para dumating doon sa lugar nyo. Tanong ni Jeremiah, sir, may charge po ba kay Subcart pag nagpadala sa warehouse, and how much po? Ano pong charges tinatanong ni Sir Jeremiah? Charges? Paki-specific na lang po. Kay Ma'am Daisy, pa-search po sir ng Melamin po kitchenwares. Okay, wait lang po. Ito. Ayan. And then click lang ulit natin, trade assurance, tapos verified supplier. Ito, mura lang siya, 25 pesos. Ito din. So makikita nyo rin dito kung ilang years na siya sa loob ng Alibaba. So ito, 15 years na siya. Yan. Ito, 7 years. So ito yung na-search natin. Yan. Ang minimum order nila, 3,000 pieces. So pwede rin naman sabihin kay supplier na baka pwedeng umorder ng sample. Pero mataas na ang presyo. Siguro pag isang peraso lang in-order nyo, ang price nun is siguro times 2, minsan times 3. Yun. Dito ng details, no? Ayan, makikita nyo rin kung saan yung company nila. Ito yung makikita mo, ito yung office nila, lahat yan, everything. Sa lahat ng gusto magtanong ng question, pasok lang kayo sa Zoom, and then dito lang kayo sa chat box mag-send ng message. Yan, ito yung mga plates. So marami tayong sample makikita dito. Ang mura lang, 57 pesos. Pero yun nga lang, marami lang kayo pa-purchase. Ito. Ayan, ito. Marami kang makikita dito, no? So, search lang kayo sa Alibaba. Sir Lacro, if ever bumili po ako from Taobao or 1688, may service po ba kayo na sa inyo kami magbabayad para mabili yung item? Kasi wala kami Chinese bank account. As of ngayon, hindi kami nag-accept na pabili service sa Taobao and 1688. Okay? So, mas better sa Alibaba na lang. And then, ang presyo naman halos same lang din naman. Sobrang konti lang ang difference. Ano ibig sabihin ng MOQ? Minimum order quantity, ang meaning ng MOQ. Pag po bumili kami from one supplier to another, at gusto namin pagsabayin para makapag-save na shipping fee, is it possible? Hindi po siya possible, hindi po kami nag-consolidate. So one entry, one invoice agad yun. From Sir CJ. Sir, pag-sample naman po ng Shein, please. Okay, sample ng Shein. Anyway guys, kami din naman, nagbebenta rin kami ng Shein. So kahit mag-search ka sa Alibaba, mas mataas pa makikita nyo. Kasi po nag-direct po kami from factory ng Shein. So pwede nyo i-chat si Subcart
na kumuha ng mga Shein sample. Meron po kami niyan. Ayan, pag nag-search ka ng Shein, makikita mo dito, ito yung mga presyo. Ito, mura to, 39 pesos, and then magpa-plus ka pa ng mga shipping fee from China papuntang Philippines. Yan. Ito, example natin to. Pero, hindi siya verified supplier eh. Tingin ulit tayo. Trade assurance, tapos verified supplier. Ayan, medyo mataas ang price. Ito, 47 pesos. Ayan, pag 47 pesos, kailangan 10,000 pieces ang i-order natin. So, medyo mataas talagang MOQ. So, maganda mag-chat na lang kay Subcart, no? Pwede kami mag-provide ng Shein. Sir, question kami ni Maria. Ano pong question natin, sir? Sir Marvin, see? Sir, may nakapag-ship na po ba sa inyo ng mga bike? Yes po, meron kaming customer na nagpapa-ship sa amin ng mga bike. How much po charge pa nagpa-deliver sa warehouse nyo? How charge from saan pong warehouse, ma'am? Sir Jeremiah. From Marmarmi. May sample computation kayo ng nagpa-ship ng bike? Meron po kami sample, chat nyo lang si Subcart. Ang computation nito is usually ang isang bike nagka-cost siya around 150 to 300 pesos depende sa supplier nyo kung paano nyo pinapak yung bike nyo. Pag naka-disassemble, usually nagka-cost siya around 100 pesos per piece from China papunta Philippines. And then kung hindi siya kung naka-assemble naman siya, ito medyo malaki, usually umabot siya ng mga 300 plus pesos ata. Ito 'yun. Kay Ma'am Leia Somido, saan po ba ang direct factory ng Shein? PWD po. Pwede po magpa-recommend ng supplier ng Shein. Ma'am, pwede na kayo mag-direct kay Subcart kasi kay Subcart po kasi kami po na nag-import kami ng bultuhan, container kaya mura po. So, 'yun. Pwede kayo lumapit kay Subcart, no? Kay Sir Francis, sir. Sir, kung nabayaran na po namin yung shipping fee sa Subcart, pagdating po ba dito sa Philippines, wala na kaming babayaran? Pick up na lang po ba? Yes po, bayad na kayo ng shipping fee sa Subcart. After that, pwede na i-pick up and then or kami na mag-arrange ng shipment papunta sa lugar niyo, pwede rin yun. Kay Ma'am Daisy, possible po na may kilala ko doon, bayaran po niya possible. Ma'am, hindi ko po na-understand yung question, Ma'am Daisy. Kay Sir Marvin, pwede po ba electric scooter? Yes, pwede ang electric scooter. Kay Ma'am Daisy, possible po ba bayaran nila doon kung may kakilala? Yes po, pwede niyo ipabayad sa kakilala. Kay Sir Jobert, sa sea freight, sir, na sensitive goods, based sa rate nyo sa post ng Facebook, 8.5 per CBM. Magkano namang rate niyan sa papuntang Zamboanga, Mindanao? 8.5 per CBM papunta sa Philippines ay bagsak dito sa Manila. And then from Manila, papunta sa Zamboanga, ipapakota natin sa third-party logistic. Okay? Kay Sir Jeremiah, warehouse po ba dito sa Manila or Bulacan po? Merong kaming warehouse sa Bulacan and then meron din kami warehouse sa Pasig. Kay Sir Jomar, sir, every month po ba available sa inyo ang Shein sa Subcart? Yes po, available ang Shein. So pwede kayo mag-order sa amin. Ang Shein namin ngayon is 18,000 per stock, 300 pieces. Sobrang mura po yun compare sa local market dito sa Philippines. Kay Sir Jopet, worth it po ba kung kumuha or bumili kami muna ng sample? Kasi yung iisipin, since sample lang naman, so konti lang din yung ordering. Costly po kasi yung shipping, lalo na from China, yung produkto. Worth it naman kumuha ka din muna ng sample, no? Hindi naman, kasama po sa business natin na umorder tayo ng sample para lang ma-sure natin kung okay po ba yung binibili natin. Kay Sir Marvin, nakapag-handle na po kayo ng defective goods tapos binabalik sa China? Hindi po possible na ibalik po sa China kasi mas mapapamahal yung bayad nyo from Philippines papuntang China. Kay Sir Nico, meron po bang insurance si Subcart if ever may
mamahaling goods na nadala in the means of shipping from China to Philippines because of goods. Yes, meron naman po, pwede kayo mag-avail ng insurance kay Subcart. Yes, Sir Ison, paano po yung trade assurance? Paano magbayad ng trade assurance? Pag-check nyo sa Alibaba, makikita nyo dito na meron silang trade assurance. Sample natin. Yan. Makikita nyo dito kung meron trade assurance. No? Yung trade assurance kasi, pag nag-buy kayo through trade assurance, mas magiging safe ang transaction nyo if ever may nangyari sa transaction nyo with supplier. So let's say ang supplier nyo, no, meron siyang pinadala tapos nagkaroon ng problem, and then pwede nyo i-report kay Alibaba. Basta under siya sa trade assurance, and then dapat nagka-transact kayo sa loob ng Alibaba. Okay? Sir Marvin, paano po malaman kung ilan transaksyon na yung nagawa ng supplier? Okay, ito makikita mo dito yan. Check nyo muna dito kung yan, on-time delivery niya, kung okay ba. And then, balik ulit kayo dun sa pag-search. Makikita nyo dito, yan. Tulad nito, meron siyang 5 buyers. Balik ulit tayo. Yan. Makikita dito, ito yung mga ratings na to. Ito yung makikita mo kung ilang transaksyon na siya. Ayan, no? Ilan nag-rate sa kanya. So parang sa Shopee lang din naman siya. Kung ilang ratings, yun yung mga transact niya. Pero hindi lahat kasi ng mga bumili ay nag-rate din. Tulad nito, maraming rating, no? 520. Pero medyo mataas ang presyo niya. 100 pesos minimum order, 100 pieces. Pwede kayo makipag-negotiate sa supplier. Tulad nito, ang taas ng price. Pero pwede kayo mag-negotiate sa kanya. Sir Joel, cartons put in Euro pallet, length times width. To keep item in good condition, normally control weight within. How much ang shipping nito? Sir, hindi po natin siya makakompute kasi hindi po siya kulang po siya. Bali, length times width lang to, kulang pa to. Kailangan natin length times width times height para lang makompute natin kung magkano estimate ang shipping fee nito. So, pwede nyo i-send ang details ng goods nyo sa Subcart Philippines, and then i-compute nila kung magkano babayaran nyo. So ang rates ng Subcart is 7.8 per CBM for normal goods, and then for sensitive goods ay 8,500 pesos. Yes, Sir Leia. So according po sa inyo, dapat makipag-transact lang sa loob ng Alibaba. What if po yung supplier nanghihingi ng WhatsApp kasi gusto nila mas madaling communication? Safe po ba yun? First transaction, hindi namin recommend na sa labas ng Alibaba mag-transact. Mas better sa loob ng Alibaba. Pinapalitan po ba nila yung item if ever defective? Depende rin sa usap ng supplier nyo. Bago kayo bumili kay supplier, ang gawin nyo is tanungin nyo ang supplier nyo, paano pag may sira, anong gagawin natin? Paano pag may hindi gumagana yung binili nyo, anong gagawin natin? So, minsan kasi si supplier, kasama na sa costing kasi nila yun, na pag if ever may masira, magbibigay lang kayo ng katunayan sa nila. Picturean nyo, videohan nyo na sira ang item nila, and then papalitan nila sa second transaction nyo. So, ito, meron pa pala kaming air cargo na rate. No? Air cargo namin is 600 pesos for normal goods, and then 600 pesos per kilo for normal goods, and then 700 pesos per kilo for the sensitive goods. Ayun, mamaya po i-share ko sa inyo, mag-roll out si Subcart ng reseller program. So, ito yung mas murang rate, and then meron lang kaming hihingi na minimum na quantity per month para lang ma-avail nyo yung reseller program. Sir, 16,500 lang po yung binili ng friend ko ng Shein bill sa inyo. Yung 50% down payment, always available po ba ang itong price? Itong salamat. Okay, 16,500, hindi na siya available. Nagtaas na po kasi ang exchange rate ng China, and then nagtaas na rin ang rate ng shipping from China papuntang Philippines. Kaya po yung cost natin, kailangan rin po namin itaas. From Subcart MBB3. Okay, hi ma'am. Client po natin to, no? Good evening, Boss Michael Cordovis and Ma'am Zara, as a Subcart team.
Would like to hear about your future plans for your loyal partners. Do you have plans to have a VIP member once a partner hit a certain CBM? Yes, magkakaroon kami ng VIP program. Ito po yung roll out namin. No? Kung nakapag-hit kayo ng itong quantity na CBM per month, mabibigyan namin kayo ng VIP price. And have you heard the news forwarders located in Tipas Taguig offering free delivery within Metro Manila and Rizal for 1 CBM above? Hindi po, pero possible naman magbigay kami ng free delivery sa inyo. Pero depende po sa dami ng volume. No? Nagbibigay po kami ng free delivery ngayon na 5 to 10 CBM pataas. Ngayon po, and then, tsaka sobrang baba na rin ang rate namin. Hindi na namin kaya magbigay as of ngayon ng free delivery. Pero siguro, sasuggest namin kay company no, na magkaroon ng free delivery sana itong Q2. Okay? Sir Jomar, no, pero yung mga nag-avail ng 16,500 bail na Shein, nakapag-do ng goods pa rin ba yun? Pero next time order 18K po. Yes, yung 16,500 nag-order, yung pa rin ang rate, pero yung mga new orders na 18,000 na po yung magiging rate. Okay? So, yun, 18,000, yes. Okay. So nasagot ko po ba lahat ng mga question niyo? So pwede kayong mag-send ng question dito kung meron pa kayong question. Okay, so pag may mga other question pa kayo, pwede kayong mag-message kay Subcart, no? So any question, tanong niyo lang kay Subcart. Meron kami mga key account, mag-a-attend ng question niyo and then gagawa namin kayo ng group chat sa Viber para po masagot kayo na mas mabilis. Okay? So ang customer service namin is hanggang 12 o'clock and then ang pasok namin is Monday to Sunday. Okay, Sir Marvin, no, magkakaroon din po kayo ng warehouse sale. Yes po, magkakaroon kami ng bodega sale itong coming end of the month. So stay tuned lang, mag-post kami sa social media namin, Facebook, no. Mag-antay lang kayo. So end of the month, magkakaroon kami ng bodega sale. Okay, Sir Ison, may trade assurance pero walang verified suppliers. Yes, okay lang naman siya kung kahit hindi siya verified pero meron siyang trade assurance. Kasi pwedeng habulin si Alibaba kung meron pong nangyari sa transaction mo. Online po or need po mag-visit sa warehouse? Bali mag-visit po kayo sa warehouse sa bodega sale namin. Hindi po siya online. Okay? So yun, ngayon alam niyo na no kung paano bumili ng product at magnegosyo sa Alibaba. So I hope no na nasagot ko yung mga tanong niyo ngayong gabi. And then sana na may nakuha kayong idea sa akin para din mas mapalaki yung business niyo. Kay Sir Inocencio, ano pong item na ibinebenta sa warehouse sale? May diaper po ba? So wala po kaming diaper pero ang kadalasang warehouse sale ng mga item natin is more on mga kitchen supplies. So yun, pwede kayo pumunta sa Subcart dito sa Pasig. Makikita niyo rin yung mga products dito sa showroom namin. Marami po kaming product dito. Okay. Meron pa tayong question. So yun kay Ma'am Omeng, no? Sana po magkaroon ng friendly rate for starters, lalo na po for those 0.2 CBM. Yes po, 0.2, mababa po ang rate namin. Pwede nyo i-chat si Subcart. 0.2 CBM, I think ang rate namin is nasa 1,000 plus pesos lang. Sobrang baba na yan compare sa ibang freight forwarder company. Kay Ma'am May Lima, Sir, affordable naman po ang shipping fee from supplier to Subcart China warehouse. Yung freight po ito, itatop up sa total bill from supplier. No experience pa po ako sa pag-order sa Alibaba. Okay, itatop up nila yung fee kung magkano babayaran nyo from supplier to Subcart warehouse. Yes. Yun, so may question po ba? I guess nasagot ko lahat ng question nyo, no? So guys,
Na-learn nyo ba ang topic natin tonight, ang Alibaba, no? Kung paano tayo mag-search ng winning product sa Alibaba. So, if you find it helpful and useful, gusto ko mag-type kayo ng subcard sa chat session natin. Ayun, ang dami nag-comment.